Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga tagapakinig at giliw naming taga-subaybay. Ito po ang programang The Bible Talk sa JWAIMB. Ito po ang huli sa serye ng ating leksyon hinggil sa paksa at tanong na ating iniharap. Mga 4 na episode na ang nakalilipas. Ang tanong na si Jesus ba at si Miguel ay iisa? Muli, ito po ang The Bible Talk. Ngayon, bilang ating sumaryo at konklusyon, ang pangalang Miguel po ay 5 beses na binanggit sa Biblia. Ang mga ito ay sa Daniel, Kabanatang 10, talatang 13, Daniel, Kabanatang 10, talatang 21, Daniel, Kabanatang 12, talatang 1, Judas, talatang 9, at Apokalipsis, talatang 12 o Kabanatang 12, mga talatang 7 hanggang 9. Ano ang natutunan natin sa mga ito? Una, si Miguel ay isa sa mga pangunahing prinsipe. Pangalawa, si Miguel ay tumulong sa isang anghel upang manindigan laban sa prinsipe ng kaharian ng Persya. Pangatlo, si Miguel ay tinawag o tinukoy bilang Miguel na prinsipe ninyo. Ikaapat, si Miguel ay tumayong matatag para sa mga anak ng bayan ni Daniel o ng mga Israelita. 5, si Miguel ay tatayo bago ang panahon ng kabagabagan. 6, si Miguel ay tinawag na Arkanghel. 7, si Miguel ay nakipaghidwaan sa dyablo. 8, sinabing hindi nangahas si Miguel na magpataw ng hatol laban sa dyablo sa mapang-abusong mga salita. 5, hinayaan ni Miguel na ang Diyos ang sumuway sa dyablo. 10, si Miguel ay mayroong mga anghel. 11, nakipagbaka si Miguel laban sa dyablo. 12, inihagis ni Miguel ang dyablo at kanyang mga anghel o mga demonyo at pinalayas mula sa langit. At maliban sa mga ito, isang talata sa Biblia ang nagbigay pa ng referensya hinggil sa Arkanghel, at ito nga ay sa unang Tesalonica, Kabanatang 4, ang talata ay 16, gaya ng tinalakay na natin itong mga nakalipas na serye. Ngayon, alam ng inyong lingkod na marami ang tumututol o bumabatiko sa mga saksi ni Jehovah dahil sa paniniwalang ito na si Miguel at si Jesus ay iisa. Pero ang hindi yata nila alam maraming mga protestante ang nanghahawakan din sa parehong aral na ito. Ano po, kahit maging mga evangelical. Magbigay tayo ng halimbawa. Una, itong si John Calvin. Kung babasahin natin ang ilang komentaryo niya, na mga available din naman sa online, makikita natin ang kanyang sinasabi na, pakipansin. As we stated yesterday, Michael may mean an angel, but I embrace the opinion of those who refer this to the person of Christ. Isasalin ko po sa Tagalog, pagpaumanin po ninyo kung hindi po perfect yung translation, okay? Ito pong sabi, gaya ng sinabi natin ng nakaraan, si Miguel ay maaring mangahulugang isang anghel, subalit aking niyayakap ang opinyon niyaong nagsasabing ito ang personang si Kristo. Ayun So si John Calvin, kilala doon sa paniniwala ng predestinasyon na hindi nangahawakan ng maraming protestante, naniniwalang yung Miguel si Kristo. Ikalawang protestante, isa ring John to, ang pangalan niya John Wesley. Ayon din sa kanyang komentaryo sa Daniel, Kabanatang 10, talatang 21, ganito. Michael, ibig sabihin, Christ alone is the protector of His church when all the princes of the earth desert or oppose it. Yan, muli, liliwat natin sa Tagalog. Miguel, tanging si Kristo ay ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. Iwan man o tutulan ng mga prinsipe sa lupa. Ayan, nakita ninyo. Ngayon, isa pa mismong komentaryo ng Geneva Bible. Ganito ang pagkakasabi. The angel here notes 2 things. First, that the church will be in great affliction and trouble at Christ's coming. And next, that God will send His angel to deliver it, whom He here calls Michael, means Christ, who is proclaimed by the preaching of the gospel.
nakita natin ang iglesia ay mapapasa malaking paghihirap at suliranin sa pagparito ng Kristo, at ang sumunod ay naisusugo ng Diyos ang kanyang mga anghel upang iligtas ito, kung saan ito ay tinatawag na Miguel, na nangangahulugang Kristo, na siyang ipinangaral ng Ebanghelyo. So dito nakita natin na hindi orihinal sa mga makabagong mga saksi ni Jehovah ang ideya na si Miguel at si Jesus ay iisa. Gayun din, kung inyong natunghayan ang ating unang episode ng sharing ito, binanggit natin ang hinggil sa paniniwala ng ilang kinikilalang mga ama ng simbahan o church fathers o yung mga kaanib mismo sa unang siglong mga Kristiyano na tinatawag na sa angel Christology, yung paniniwalang si Kristo anghel. No? Siyempre, paanong uri ng anghel si Kristo? Siyempre, hindi lang basta anghel to. Kung hindi, anghel na may control sa ibang mga anghel. Bagkus, o in other word, ito po ay arkanghel. Ngayon, isa-isahin muli natin yung mga ebidensyang nakalap natin mula sa mga kasulatan. Gaya ng tinalakay natin, si Miguel ay tatayo ayon sa Biblia na kung saan ang mga talatang 2, 3 at 21 ay bumabanggit na yaong mga tumatayo ay mga hari. Sa katulad na paraan ng banggitin na si Miguel ay tatayo sa Daniel 12:1, makatwiran lang na siya rin ay isang hari. At sa Daniel Kabanatang 7, talatang 13 at 14, inihula kung paano ang anak ng tao, walang iba na si Kristo, ay magiging hari. Ayan, so nakikita ninyo mga kapatid yung ating pag-comparison. Ayan. Pangalawa, nang si Miguel ay tumayo, isang panahon ng kabagabagan ang magsisimula. Ang panahon ito na binanggit sa Daniel 12:1 ay walang kaduda-duda na siyang malaking kapighati ang tinutukoy sa Mateo 24:21. Binanggit ni Jesus ang hinggil sa malaking kapighatian bilang tugon sa tanong ng kanyang mga alagad na ano ba ang magiging tanda ng pagparito ni Jesus at ng katapusan ng sanlibutan, ayon sa Mateo 24:3. At ito ay nagpapahiwatig na si Miguel ay si Jesus. Alam bagay, si Miguel ay tumayo o si Kristo ay dumating at saka nagkaroon ng malaking kapighatian. So parallel yan, Karagdagan pa, ang Apokalipsis Kabanatang 12, talatang 7, bumanggit hinggil kay Miguel na may mga anghel na nakatutulad din sa ating Panginoong Hesukristo na sinabi ng Mateo 13:41 na isusugo niya ang kanyang mga anghel. Yung salitang kanya, possessive yun nagpapahiwatig na meron siyang anghel, di po ba? Gayun din ang pinahiwatig ng Mateo 16:27, Mateo 24:31, at ikalawang Tesalonica 1:7. Ngayon, tanungin natin, kaninong mga anghel ba yung mga anghel sa Biblia na binabanggit? Yung mabubuting anghel kay Miguel po ba o kay Jesus? Kung magkaibang anghel yon, lalabas na may grupo ng mga anghel si Miguel at ibang grupo kay Jesus. At kung sasabing iisang grupo ng mga anghel yon, hindi kaya lalabas na iisa lang din si Miguel at si Jesus? Pag-isipan po natin Ito lamang ay ebidensyang iniharap natin para sa inyong pag-aaral. Okay. Kasunod tayong ebidensya. Di ba naalala ninyong tinawag si Miguel bilang ang dakilang prinsipe sa Daniel 12:1 ng Daniel At tinawag din siya ng prinsipe ninyo pertaining sa mga Israelita ayon sa 10:21 ng Daniel. At tinawag na isa sa mga pangunahing prinsipe sa Daniel 10:13 naman Ngayon, tandaan ng mga salitang prinsipe ay ginamit din bilang makahulang titulo para sa darating na Mesyas ayon sa Isaiah 9:6-7. Di po ba So nakita na naman natin yung parallel at comparison between Miguel at Jesus.